Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Last Man Down. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa isang syudad na nasa ilalim ng martial law, na kung saan, nagkaroon ng malubhang sakuna dito dahilan upang ang mga residente ay naging infected ng isang nakamamatay na virus. Karamihan ng mga tao dito ay napilitang umalis upang pumunta sa kabilang syudad, subalit, napigilan sila ng mga sundalong naroon at sinabihan sila na manatili lamang sa kanilang lugar, at ang lahat ng hindi susunod sa mga desisyon ng militar ay itatapon sa isolation camp. Sa sumunod na eksena, makikita ang commander ng military force na nagngangalang Stone, habang pinapahirapan ang isang babaeng kulot na asawa ng isa sa mga tauhan niyang lumabag sa kanyang mga utos. Ang sundalong ito ay si John. Nalaman ni Stone na tinutulungan ni John ang mga residente na makatakas sa isolation camp. Binantaan niya na papatayin niya ang asawa nitong si Susan kung hindi nito sasabihin kung saan nagtatago ang mga residenteng nakatakas sa isolation camp, at dahil ayaw sabihin ni John kung nasaan ang mga ito, walang awa niyang pinatay ang asawa nito sa harapan mismo ni John. Makalipas ang 3 taon, hindi pa rin nakalimutan ni John ang pinakamamahal niyang asawa. Habang nagtatago siya sa isang kagubatan, nagsasanay pa rin siya ng mga self-defense at pinapalakas ang kanyang katawan para magawa niyang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Si John ay isa ring miyembro ng Special Forces at under siya ng pamamalakad ni Stone. Ang grupo ng Special Forces na ito ay nakapatay na ng napakaraming mga residente dahil lamang sila ay suspected na nahawaan ng napakadelikadong virus. Pero sa katunayan, ginawa lang ni Stone na diversion ang virus na ito para sa sarili niyang kapakanan, at ang mga residente dito ay naging biktima lang sa pagiging gahaman ni Stone. Dahil nakonsensya si John at hindi na masikmura ang kanilang ginagawa, kaya hindi niya nasinang-ayunan ang mga karumal-dumal na aksyon na ginagawa ng mga nakakataas sa kanya, at dahil sa kanyang ginawa, binansagan siyang isang traidor, at ayon sa mga test results na ginawa kay John, napag-alaman nila na immune ito sa virus na kumakalat sa syudad nila. Kaya naisip ng medical team na gumawa ng bakuna sa pamamagitan ng dugo ni John, ngunit, hindi sumang-ayon dito si John at nilabanan niya ang mga ito. Sa bandang huli, nagawa niyang makatakas sa kampo ng mga ito, at magpasa hanggang ngayon ay nagtago na lamang siya sa kagubatan. Ang bangungot ng pagkamatay ng kanyang asawa ay sariwang-sariwa pa rin sa isip niya. Guilty din siya dahil sa mga napatay niyang mga inosenteng residente, na iniutos sa kanya na patayin. Isang umaga, habang nagsisibak ng kahoy ay may narinig siyang kakaiba sa paligid niya at laking gulat niya nang makita ang isang babae na may tama ng bala sa tagiliran. Agad niya itong nilapitan at tinignan kung buhay pa ang babae. Agad niya rin itong dinala sa kanyang tinutuluyan. Sa sumunod na araw, nagising ang babae at nalaman niyang Maria ang pangalan nito. Habang sinusuri ang katawan ni Maria ay nalaman ni John na meron pang bala na nakabaon dito. Ang balang ito ay mula sa mga military forces, nang subukan niyang tumakas sa mga ito. Tinulungan niya si Maria na tanggalin ang bala sa katawan niya. Nang matanggal na niya ito ay nalaman niya na hindi pala ito bala, kundi isang tracking device. Nawala ng malay si Maria matapos matanggal ang tracking device sa kanyang katawan. Napagtanto ni John na hinahabol si Maria ng mga special forces, at napansin nga din niya ang isang special barcode sa kamay ni Maria. Nang magising na ito ay sinabihan niya si Maria na maaari siyang manatili sa bahay niya ngunit panandalian lamang. Sa oras na gumaling na ito, ay kailangan na niyang umalis dahil sa ayaw niyang malaman ng mga special forces na narito siya dahil isa rin siyang target ng mga ito. Ilang araw ang lumipas, habang siya ay nasa labas, may ilang mga special forces ang pumunta sa bahay niya at tinanong kung nakita ba niya si Maria, dahil ang GPS tracker daw nito ay patungo sa kanyang bahay, pero hindi pinansin ni John ang mga ito at hindi siya nagsalita, kung kaya naisip ng mga ito na pasukin na ang bahay ni John. Ilang sandali pa ay inatake ni John ang isa sa likod niya at ang isa pa. Kaya napatay niya ang dalawang nasa labas, habang si Maria naman ay nagawang patumbahin ang sundalong pumasok sa bahay ni John. Dahil doon, nalaman ni Maria na hindi isang ordinaryong tao si John. Nais niyang malaman kung sino ba talaga si John pero ayaw nitong malaman niya ang totoo niyang identity.
Samantala, nabalitaan ng dalawang superior nila ang pagkamatay ng 3 sundalo. Ang dalawang ito ay sila Roy at Lucy, kaya agad nilang ini-report ito sa commander nilang si Stone. Sa kabilang banda, busy naman si John sa paggawa ng kanyang pagtataguan, dahil sigurado siya na ang ilang miyembro ng Special Forces ay babalik upang ipaghiganti ang kanilang kasamahan. Kinagabihan ng araw na yun ay nag-open up si Maria kay John, at nasabi nito kung bakit siya hinahabol ng mga Special Forces. Tulad ni John, immune din ang DNA ni Maria sa virus at nais ng grupo na gamitin din siya. Ayaw niyang ibigay sa mga ito ang kanyang DNA, dahil alam niyang ang military forces ay ibibigay lamang ang bakuna sa mga piling grupo, at hindi nila bibigyan ng bakuna ang mga mahihirap na residente na na-infect din ang virus. Gagamitin ng mga iyon ang bakuna sa sarili nilang kapakanan at para na din magawa nilang makontrol ang buong syudad. Dagdag pa ni Maria na dati siyang magnanakaw at nakulong dahil doon, pero dahil sa kumalat na virus ay napatay nito ang halos lahat ng mga bilanggo at mga prison guards. Nakaligtas si Maria dahil immune na siya sa virus. Sa sumunod na araw ay tinuruan ni John si Maria kung paano gumamit ng baril para magawa niyang protektahan ang sarili. Kinabukasan, tulad ng kanilang inaasahan, dumating ang 3 miyembro ng Special Forces sa kagubatan. Napansin agad ni John ang pagdating ng mga ito, kaya sinadya niyang pumasok sa loob ng bahay upang sumunod sa kanya, at nang magawa ng mga itong makalapit sa kanya, ay agad niya itong pinagbabaril. Napatay ni John ang dalawa pero sa kasamaang palad ay nagawa ng isa sa kanila na mahuli si Maria. Inutusan nito si John na lumabas at huwag nang magtago pa, pero nagawa ni John na tirahin ito ng pana mula sa loob ng bahay at paglabas niya, ay nakita niyang wala na itong buhay. Samantala, dahil sa hindi pagbalik ng 3 nilang miyembro, nagdesisyon ulit ng Special Forces na magpadala pa ng mas maraming tao upang hulihin si Maria. Wala silang kaalam-alam na ang taong pumuprotekta kay Maria ay si John, na isang dating miyembro ng Special Forces. Sa ibang eksena, naghanda na sila John at Maria para sa pagdating ng mas maraming pangsundalo. Inutusan ni John si Maria na kumuha ng tubig mula sa isang lawa na di kalayuan sa kanyang bahay. Subalit, laking gulat ni Maria nang bigla na lang siyang palibutan ng mga miyembro ng Special Forces. At dahil nakuha na nila ang main target, naisip ni Roy na sabihin ito sa commander, pero bago pa man niya matapos ang report, biglang lumabas si John at sinimulang paulanan sila ng mga bala. Nagawa ni Maria na makakawala at lumaban sa grupo, samantalang muling nailigtas ni John ang buhay ni Maria, pero sa kasamaang palad ay buhay pa si Roy, at kaagad niyang ni-report kay Stone ang mga nangyari at nanghingi siya ng reinforcement dito. Inutusan ni Stone ang iba pa niyang mga tauhan at sinabing huwag nilang papatayin si Maria dahil kailangan nilang mahuli ito ng buhay, at matapos noon ay dumating na ulit ang panibagong grupo ng mga Special Forces, pero tulad ng nangyari sa mga naunang pinadala nila, namatay din ang karamihan sa mga ito. Subalit, sa bandang huli ay nahuli ng 2 Special Force si Maria, ngunit, muling lumaban ito at nagawa niyang mapatay ang 2 miyembro ng grupo. Nakarating ulit ang balita kay Stone na namatay ang lahat ng pinadala niya, kaya kagad niyang naisip na magpadala ulit ng mga karagdagan pang sundalo. Sa mga oras na iyon, iniutos niyang patayin ang taong tumutulong kay Maria. Samantala, nakarating agad ang grupo sa bahay ni John at nagkaroon na naman ng putukan sa magkabilang panig, pero nagawa ni John na matalo ang mga ito, dahil nakapaghanda siya ng strategy para maiwasan ang lahat ng pag-atake sa kanila, at isa pa, mas pamilyar siya sa lugar na iyon. Tulad sa mga naunang pinadala ni Stone, namatay din ang lahat ng miyembro ng grupo. Nagpadala ulit ng mga sundalo si Stone at sa mga oras na iyon, ay nadidiskubre nila ang isang tunnel malapit sa bahay ni John. Agad nilang nire-report kay Lucy ang nadiskubre, ngunit wala silang kaalam-alam na nagtatago lang pala si Maria sa likod ng tunnel, at pagtayo niya ay pinaulanan ng bala ang 3. Dahil sa napakarami ng namamatay sa mga tauhan niya, naisip ni Stone na dapat ibahin nila ang strategy. At ito ay kailangan nilang papasukin si John sa loob ng tunnel. Samantala, kasalukuyang pinagmamasdan ni John ang kapaligiran, nang aksidente naman niyang makita si Roy, ang isa sa dati niyang kaibigan. Nagkaroon ng labanan sa pagitan nilang dalawa at hindi nga naging madali para kay John na kalabanin si Roy, dahil lubhang napakalakas ng mga atake na binibitawan nito sa kanya. Sa kasamaang palad, ay nagawa ni Roy na mapabagsak si John at nagawa din niyang mahuli si Maria. Nang magkamalay na si John,
bumangon ito agad at hinanap kung nasaan si Maria. Sa ibang eksena, makikitang dinala ni Roy si Maria sa loob ng tunnel. Narinig ni John ang mga utos ng commander sa pamamagitan ng telepono ng mga namatay ng sundalo. Inutusan ng commander na magtipon-tipon sa loob ng tunnel. At hindi na nga nag-isip pa si John at pinasok niya ang tunnel. Hindi na niya inisip kung isa lang ba itong trap na sinet up ni Stone. Nang makapasok sa loob, muli silang nagkita ni Roy at nagsimula na naman silang dalawa na maglaban. Samantala, makikita si Stone na kasama ang natitira pa niyang mga sundalo na naghihintay kay Roy sa kabilang dulo ng tunnel. Samantala, bumalik ang eksena sa tunnel. Si John ay nahihirapan ng husto sa pakikipaglaban kay Roy, pero nagagawa pa din niya na makatayo, hanggang sa mapagod na si Roy sa pag-atake sa kanya, at sa mga pagkakataon na yun, nagawa na ni John na matalo si Roy. Matapos niyang mapatay ito, agad niyang sinama si Maria para magawa na nilang makalabas ng tunnel. Ngunit, nagawa na ng mga special forces na maharangan ang entrance at exit ng tunnel at gustuhin man nila o hindi ay kailangan nilang kalabanin ang mga ito. Nagkaroon na naman ng shootout at sa bandang huli ay nagawa nila John at Maria na matalo ang mga special forces, pero ilang saglit lang matapos nun, may dumating na namang mga additional troops, at naisip na nga lang ni John na maghagis ng smoke grenade sa kanila para mabulag panandalian ang mga paningin ng mga ito. Ginamit niya ang pagkakataon para makatakbo sila papunta sa exit. Subalit, habang paalis na sila, nagawa ni Lucy na matamaan siya ng bala. Pumasok agad silang dalawa sa isang silid at sinabihan niya si Maria na magtago lamang at huwag lalabas hanggang sa hindi pa niya nasisiguradong ligtas sila. Sinubukan niyang paalisin ang mga sundalo sa loob ng tunnel, pero sa kasamaang palad, paglabas niya ay nakaabang na pala doon sila Stone pati na ang mga sundalo nito, kaya wala nang ibang choice si John kundi ang sumuko sa kanila. Sa mga oras na iyon, muling nakaharap ni John ang lalaking pumatay sa kanyang asawa, at doon din nalaman ni Stone kung bakit hirap na hirap silang mabawi si Maria. Yun ay dahil sa pinuprotektahan nito ni John. Tinanong ni Stone si John kung nasaan si Maria, pero hindi niya sinabi kung nasaan ito. Dahil doon, binugbog ng tropa si John, pero kahit anong pagpapahirap ang ginagawa nila dito ay hindi pa rin ito sinasabi kung nasaan si Maria. Maya-maya ay hinamon ni John si Stone sa isang one-on-one duel, at dahil sa alam ni Stone na mananalo siya, mayabang niyang tinanggap ang hamon nito. Nagsimula ang laban ng dalawa at nagpalitan sila ng malalakas na suntok sa isa't isa. Sa bandang huli ay nagawa ni John na matalo si Stone sa harap ng mga tauhan niya. Dahil doon ay naisip ni Stone na utusan ang mga tauhan niya na bigyan siya ng armas. Ngunit, ayaw nilang bigyan ito ng kahit anong armas dahil sawa na silang lahat sa napaka-brutal nilang commander. Dahil doon, naisip ni Stone na kuhanin ang baril ng isa niyang tauhan at tinutukan ng baril ang ulo ni John, pero sa kasamaang palad, nagawa ni John na makapanlaban sa kanya at sa pamamagitan ng baril na hawak nito ay nabaril ni Stone ang kanyang sarili. Matapos ang pangyayaring iyon, lumabas si Maria habang hawak-hawak ang dalawang granada. Sinabi niya na papasabugin niya ang sarili niya kung hindi hahayaan ni Lucy na makatakas si John. Tinanggap naman ni Lucy ang request ni Maria at matapos noon ay mahinahong sumama si Maria sa kanila papunta sa headquarters. Samantalang si John ay naiwang tahimik, at sa huling eksena, makikitang nagbigay si John kay Maria ng kanyang blood sample para makagawa sila ng vaccine. Dahil nga sa binigay nila Maria at John na blood sample, nakagawa ang special forces ng maraming bakuna at ipinamahagi ito sa lahat ng residente ng syudad, at sila ay namuhay na ng payapa. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.